Hello, good morning. Pag-usapan po natin ang pinaka-problema ng bayan sa ngayon ay walang iba po kundi ang tinatawag na ang tinatawag na oil crisis. Matindi. Sa totoo lang, kung hindi lang to bubo at kawatan itong ating Pangulo, wala sana tayong problema sa ngayon. Kaya lang saksakan ng bubo at kakawatan eh. Nagsama pagkabubo niya at pagkabatan. Yan ang pinaka-problema niyan. Sana nga eh. Ewan ko kung bakit nanalo pa ito. Pero kung ako tanungin mo, hindi siya nanalo eh. Kung ako tanungin mo, ang nanalo dyan ay si Leni Robredo eh. Na ano lang si Leni eh. Na natawag ko na Smartmatic. Sana, imagine ko kung si Leni Robredo ang presidente, si Sara ang vice president. Wala sanang problema. Panay babae ang presidente at vice-presidente. Kaya lang saksakan ng bubo itong BBM. Bubo na toso kasi kawatan eh. Ano kaya gagawin natin dito? Hi, buhay. Siguro mas maganda pa habang nagpapadagdag ako ng tinatawag na viewers, patugtugin ko kaya muna yung inimbento kong kanta habang nagpaano ako. Patugtugin ko, pakinggan nyo muna ha. Hey. Sana ba yung kanta ko? Aba, hindi ko makita yung kanta ko. So anyway, diretso na lang tayo. Hindi ko nakikita eh. Ito na lang yung bubo na natin pag-usapan kaya. Felix Binasalbas. Ah, ikaw ang bubo kaya nadisbar ka. Ikaw ang bubo. Hindi ako nadisbar sa kabubuhan. Ang batas po hindi nawala sa aking utak. Kaya ikaw ay bubo dahil sumusuporta ka sa kawatan, ha, Felix Binasalbas. Magkano kaya bigay sa inyo sa mga troll? Ha? Mga troll, magkano kaya bigay sa inyo? Siguro binibigyan kayo ng 15,000 naman. Wala lang kayong gagawing iba kundi kayo ay mang-asar sa mga tumitira sa inyong amo. Ano ba? Hindi ko na nakita yung kanta kong yun. Yun. Wala rin. Hindi ko rin nakita. So anyway, diretso tayo. Sa ngayon po, na nag-usap tayo, titignan ko kung magkano ang presyo ngayon ng gasolina. Prices of diesel, halimbawa.
Nasa 127 pesos kahapon eh. So mayroon ng 136. O sa gasoline, 90 plus. May iba ng 100 plus. Anyway, ladies and gentlemen, wala pong question na nagsimula ang problema natin sa krudo at gasolina noon magkaroon ng gira ang Iran. Walang question dyan. Pero ang tanong, naiwasan ba ito, Brad, Joseph Erap, Tago Bausing, ha? Okay ba? Sa 131 per liter na sa Iligan City? Ba, ibig sabihin, ando naman ako na dahil sa gira ay tumaas ang presyo. Ang aking punto rito, simpleng-simple, kung matalino ang presidente at hindi adik at hindi kawatan sa mga mali-malitang pera, ay wala sana tayong problema. Ang kaibigan ko, nasa Japan ngayon, nag-usap kami kanina, ay mura lang naman gasolina doon sa kakrudo sa Japan. Ganon din sa Taiwan, ganon din sa ibang mga lugar, sa South Korea lalo, sa Vietnam. Ang Thailand, mas mataas pa tayo ng 20 pesos kaysa Thailand. Mas lalo na mababa, hindi nagtaas ang sa Malaysia. Kasi ang Malaysia ang may-ari ng Petronas. At yan ang pinakamalaking refinery na nagbibigay ng refined gasoline, kerosene, jet fuel, at saka yung diesel. Alam niyo ba yung produkto ng isang barrel? Isang barrelis na crude oil, raw product pa lang yan, 159 liters po yan. 72 liters ang produkto niyan ay gasolina. Almost the same number din ang produkto niya ay crudo. Ang iba na produkto niya ay jet fuel para sa pang-eroplano. Ang ibang produkto niya ay kerosene. Ang ibang produkto nito ay asfalto. Diyan po nanggaling ang asfalto. So Brad, mga Alcotans, let's be friends. Mga taga-emisyo, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang dami na ngayon ng campus ng emisyo, yung mahal kong pamantasan ng Mindanao. Okay, bakit ko nasabi na kung hindi sana sa kabubuhan ng presidente, ay wala sana problema ito? Mamaya ko na ibibigay ang sagot, pakinggan muna natin si Bongbong Marcos sa kanyang kabubuhan. Kumpirmadong adik, kumpirmadong kawatan, anak ng weting. Andyan ka na. Lahat-lahat. Petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ay, ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? Ngayon, kung nagtatanong ka, isa lang po ang ibig sabihin, hindi mo alam. Kalain mo, may presidente bang hindi alam? Pinakamahalagang bagay sa bansa, hindi nyo alam? Ha? Dapat pinalayas na ito. Di ba? Hindi mo alam? Mag-apat na taong ka na dyan. At saka wala kang foresight. Nagigirian pa lang last month before nagira. Nagigirian pa lang ang Iran at saka Amerika at saka Israel. Dapat naghanda ka na.
Yan ang una ko nakikita na kabubuhan mo. Hindi ka naghanda. Mamaya, sige, patuloy natin pakinggan yung bubong ito. Ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply. Ngayon na lang kayo maghanap. Bubo talaga tong presidente na to. Putang ina. Bubong-bubo kasi hindi mo na kailangan maging matalino dyan para alam mo ang solusyon. Dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa to. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how Tingnan mo yung mga reporter. Parang gulong-gulong utak nila. long the supply, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Ano Hormuz. magsalita ka mga utal-utal, ibig sabihin nakakargada pa? So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. The first of all, what we Doon na lang kayo sa Google maghanap, mas mabilis pa. Sa AI na kayo maghanap, mas mabilis pa. tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng Ba't ka maghanap na ng kontrata? Ano ka incoherent ka kung magsalita? Kanina nagsasalita ka na maghanap ng mabibilhan. Ngayon salita ka kontrata. Parang ang layo ng talon mo. langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng Bakit hindi masagot? Alam mo bang dahilan? Alam mo bang sagot sa tanong mo? Ngayon lang kayo nagkukumahog. ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman, na-supplyan tayo. And we are not stopping. Although the average now is running at 45 days supply. Nandiyan ka na naman, 45 days supply. Siyempre, iba-iba. But the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil Nakabili ka sa China, ibig sabihin maka-China ka na? suppliers, that traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected Nakabili ka na sa Russia, ibig sabihin maka-Russia ka na. by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say Anyway, I'll stop you there. Ito po, ganito po kabubo. Pero bago ko sabihin sa bubo, ipalabas ko muna yung tanong sa Department of Energy Secretary na kapatid ni Janet Garen. Isa pa ring bubo ito. Kasi nakakabubo kasi yung kinikita niyong corruption pera Grabe. Ito pa rin. Itong kapatid niya, si Marcoleta, nagtatanong niyan kay Janet Garen, kay Sharon Garen. I am sure ang sinasabi mo are supplied by the oil companies. Am I correct? We do have a subscription. Yeah, but Mr. Chair. Sa oil companies, The oil nang galing companies yan. are also subscribing the Yan same. nga galing yan, di ba? The same. Yung binabasa mo, galing sa oil company. Well, there are two known assessment firms. Meron ho tayong
ano yun, Yusek, yung isa? Yung ini-introduce sana natin. Kaya The naman, Argos. Department of Energy Pero official natin. medyo mas sikat ho talaga yung maps, kaya yung plots. So we use the plots. But the other choice is to go to the platform of Argos. So pwede naman ho doon. Pero because it's highly commoditized, there's no such thing anymore na nagtatawagan na ho yung mga trader. Doon na lang ho sila nagtitingin doon sa platform for trading. Ginagamit nga natin, kung maps ang sasabihin mo, yung mean of plots, Singapore. Maps din ito eh. Hindi ko maintindihan ba't pinipilit nyo pa yung ibang maps. Singapore nga yung sinasabi ko eh. Ito yung reference natin eh. Dito ba tawag? Right, Oh, yeah. Senator. Sir, we can get hold of the document so we can study the Oh, document. we can study. Ngayon We'll ko na sila mag-study. recognize Senator Lauren, and thank you, Senator, for joining us again. I know that you have a lot of good insights and suggestions. So, maraming Thank salamat. you very much, Mr. Chair, for convening this very important gusto niyo. crisis committee hearing. Yan, pakinggan mo. And yes, I came from the BARM Parliament Forum, and Senator Mig Subiri is there. Yes, I have a question for the DOE based on the pronouncements today. The DOE announced today that it is spending 20 billion pesos to buy 2 million barrels of diesel. 2 million barrels of diesel. Okay. But it was said in the hearing earlier, I was monitoring that it's now 12 billion for 1 million barrels now that we are in a crisis. So pag yung 2 million barrels, so 24 billion. Instead of having built a reserve before Ibig sabihin, 12 billion pesos sa ngayon ang presyo sa binibili na sa source sa 1 milyon na barilis. the crisis. So that's a fact. This came from the monitoring of the hearing and press statements today. The same 2 million barrels would have only cost 10 billion pesos instead of 24 billion because the DOE failed to build the buffer stock. Ayan, ito, kinaklaro na. Itong matalino na solusyon sana. Kung nag-aral lang ito si BBM, nagtanong na siya sa kanyang mga magagaling naman ang kanyang mga kaibigan. The best solution here is, number 1, sabi nila, 12 billion ang cost sa ngayon ng 1 milyon na barilis. So, sa computation ko po, para magkaroon tayo ng diesel, the only solution na para hindi tayo maapektahan ng mga krisis ay mag-stock na tayo ng diesel at gasolina sa loob ng 1 taon na kahit maggera pa sila 6 na buwan, 9 na buwan, ay hindi magbabago ang presyo ng ating diesel at saka mga gasolina, kerosene, tsaka jet fuel. Ang kailanganin lamang po ay 325 billion 500 million para makastock ka sa 1 taon na diesel. Ganon din karami ang kailangan mo para mag-stock ka sa 1 taon na gasolina. So almost sabihin mo na 1 trillion. Ngayon, yung mga kabubuhan nyo gusto nyo magnakaw, 2 trillion ang ginamit niyo sa pagnakaw sa flood control. Wala pang 1 trillion ang gastos, nasalba na natin sana ang ating ekonomiya. Ang ating kawabang mga driver na panood ko, yung mga driver natin sa jeep na nagbaboundary ay wala na silang nauuwi na boundary. Wala na silang nauuwi para sa pamilya nila. Hello guys. Hello guys. Here's my apo, Bertinito Bostorni. I'm a grade 1 now. You are in grade 1 now? Yes, I'm grade 1. You okay. So, kung ginasta nyo sa flood control na nauwi lang sa baha, nauwi lang sa inano, bakit hindi ninyo binili na lamang ito ng
stock na lang sa loob para sa para sa isang taon ng diesel at gasolina at jet fuel para sa mga eroplano natin. Yan naman ang importante, yung tatlong yan. Ay, Ma'am Jenny Bumagat, hello. Ay, si Roper, kumusta? So anyway, diyan ko sinasabi na hindi naman kailangan magiging matalino para maintindihan mo yung ganun. So naubos ang pera natin na 2 trilyon sa flood control projects. Kung 2 trilyon na yon, kung ang 1 trilyon binili ng gasolina, tsaka krudo, at tsaka jet fuel, wala sana tayong problema ngayon. Noong tinanong ni Loren Ligarda, yung secretary ng Department of Energy na si Sharon Garin, ang sagot niya, kabubuhan din. Lente man din si Inday Sharon Garin, taga Iloilo dya. Taga Gimbal na tana. Hindi man siya kabalo kung anong himuon. Sabi ko, hindi niya alam anong gagawin. Taga Iloilo siya. Kapatid siya ni Janet Garin na congresswoman. Na kawatan din na congresswoman. Siya po ang pumatay ng maraming tao. Mas marami pa siyang pinatay kaysa kay Duterte. Yung lahat ng na-injection na ng dingbak siya, ng mga namatay, siya yung dahilan. Siya kasi ang yumari nun. At siya at si Noynoy Aquino ang talagang kinasuhan dun. Kaya, kabubuhan talaga. Pero mo, inuuna nyo kasi, gusto nyo kasi kumita. Kaya inuna nyo yung flood control. Actually, kulang pa nga yung pundo para sa flood control. Ang ginawa ninyo, kinuha nyo ang pundo ng PhilHealth na 60 billion, 90 sana yun, kaya lang naabutan kayo ng Supreme Court, pina-TRO kayo, kaya 60 billion lang nakuha nyo. Kinuha ninyo ang 117 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Hanggang ngayon, di nyo pa binalik. Pinundo nyo lamang doon sa flood control projects. Iyan kailangan lamang natin para makastock tayo sa loob ng 1 taon ng crudo at gasolina at jet fuel ay 1 trillion pesos lang. Ngayon, sabi nila hindi na pwede, sabi ni Janet Garin, sapagkat daw oil deregulation law daw. Na ibig sabihin, binibigay na daw kasi sa mga private businessmen ang pagpatakbo ng negosyo ng petrolyo sa buong Pilipinas. Mali po kayo, Miss Sharon Garin. Bakit ko nasabing mali? Nasa batas po natin, ang pagbibigay ng kalayaan sa mga negosyante kung paano magnegosyo, paano magpresyo, ay hanggang presyo lamang. Hindi binibigay ng batas sa kanila ang pag-imbak. Ngayon, limitado ang ating mga pribadong mga players na mga nagninegosyo sa petrolyo sapagkat ang kapital na kulang din. Sa bilang sa punto di vista ng negosyante, ayaw nila na magkaroon ng stock na mas mahigit sa 45 days o 60 days. So, sino ang papasok? Naintindihan natin yan, ang mga isip ng mga negosyante. Hindi nila kaya patulugin ang pera nila ng 1 taon. Kasi kung gagawin natin yan, ang pera nila pinambili, kamo pribado, sa loob ng 1 taon, ay 1 taon din tatagal bago sila kikita. Siyempre, 1 taon mo, ubusin mo muna. Ano ka, ang gagawin mo, last in, first out. Last in, last out. First in, first out. Kung una mong nabili na gasolina tsaka crudo, tsaka jet fuel, una mong ibenta. Sunod-sunod yun. Pinakahuli. So, ibig sabihin, kung 1 taon lamang ang ating stock, ay pwedeng mag-stop tayo kung tumaas bigla ang sirit ng presyo ng gasolina at saka diesel,
pwedeng huwag muna tayo bumili. Total ba, isang taon naman ang stock natin. Antayin natin na kung kailan na babagsak ang presyo saka tayo bibili. Napakasimple lang naman yan. Hindi mo na kailangan magiging magaling na trader. Hindi mo na kailangan na magiging magaling na player dyan sa stockbroker at saka sa forex trading. Simpleng mathematics lang yan. Simpleng analysis lang yan. Ang petrolyo kasi na negosyo, predictable. Hindi sa kagaya ng ibang produkto na manghuhula ka pa kung kailan magpresyo na ganun. Kailan tataas ang presyo. Kaya nga, ganun din dapat ang prinsipyo sa bigas natin. Kung kaya mo mag-stock ng isang taon, ay hindi maapektahan ang presyo ng bigas. Babagsak at babagsak yung bababa hanggat sa tamang-tama lang na hindi naman malulugi ang ating mga magsasaka. Pero bakit hindi ginawa? Sapagkat po, isa lang ibig sabihin, dapat palitan na natin itong presidente natin. Napakawalang kwenta, kawatan pa, magnanakaw pa, kawatan magnanakaw, pareha lang yan. Bubo pa, mga pulisiya sa pamahalaan, at higit sa lahat, adik. Yan ang po pinakatindi. The government needs an additional 14 billion on our oil stocks because we seemingly, correct me if I'm wrong, did not plan ahead. Other ASEAN governments, namely Vietnam, Thailand, Malaysia, it's a standard practice for them to stockpile oil even at a time when we are not in crisis, but the DOE did not and only started stockpiling oil when we are already in a crisis, unlike our Ngayon, binabanggit ni Loren Legarda na yung Vietnam, Malaysia, at saka iba pa, kahit walang krisis, nag-i-stock ng petrolyo. Sa atin, ngayon lamang tayo magkukumahog, maghahanap na mag-stock. Autistic nga siguro, sa tingin ko, autistic na si BBM. Laging inuutis. Inuutis. Okay. Diba? Klarong-klaro naman yan na ganun lang dapat ang gagawin. Ano mo mong kaibigan? Maraming sektor sa atin na wala ng trabaho. Natigil ang trabaho dahil mahal ang krudo. Ang numero unong apektado, yung mga jeepney drivers natin, wala na pong inuuwi sa pamilya nila. Kulang pa sa krudo at saka sa boundary. Wala rin magawa yung inyong 5,000 na ayuda. Isang araw lang wala na yan. 2 araw, 3 araw. Kailan pa kayo? Maubos din ang ayuda ninyo. Ngayon, ang isa pa, ang naging solusyon ninyo, tinanggalan ninyo ng excise tax, binawasan ninyo. Magkano ang ibabawas kada litro kung may excise, kung walang excise tax? 6 na piso. So, anong may dudulot niyan? Halimbawa, bibili ka ng krudo, 127. I-minus mo ang 6. So, magiging 121. Tama ba yun? Makakatulong ba yun? Ang mga jeepney drivers po, bus drivers, taxi drivers, mga TNVs natin, yung Grab, InDrive, yung mga riders natin sa Angkas, sa Grab din, sa Move It, sa Joyride, ay kulang na rin sila, kinikita na, apektado sila. Hindi naman natin sila siniswelduhan. So kung oras na mawawala sila sa kalsada, ano na ngayon ang ating ekonomiya? Walang masakyan ang ating trabahante. Walang makargahan ang mga produkto na mailipat mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Pati turismo natin apektado. Sa Baguio, nag-report siya. Nag-report yung Baguio ng opisina ni Mayor Benji Magalong. Kalahati po ang ibinagsak
ng turismo sa Baguio. Hindi lang Baguio, marami pang iba apektado. At dahil ng bahal, dito sa loob, ang lokal na turismo natin ang apektado. Alam mo saan lang tayo lumamang? Nang dahil lamang po 10 milyon ang ating OFW. Dahil 10 milyon ang nagpapadala rito ng dolyares, yan lang po ang bumubuhay sa Pilipinas. Otherwise, wala na talaga. Ngayon, isa pa sa direktang apektado dyan ay yung ating pagsasaka. Ang mga magsasaka po ay bumibili ng abono. Bumibili ng binhi. Bumibili ng pesticide, insecticide. Paano mapupunta sa kanila kung mahal-mahal na darating dyan sa kanila? Sobrang dami. Ang lokal na turismo. Jenny, Bumagat, paano pong inyong turismo dyan sa inyo? Alam ko may tourism business ito si Jenny Bumagat. O sa Lokban, ganun din. Lumiit na mga bisita sa mga resort. Ngayon, pag ganito, ang isa pang numero 1 apektado din ang mga transport sapagkat ang ginawa nila na unang solusyon ay nag-utos ang Supreme Court, nag-utos naman si BBM na 4 na araw na lamang ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno, sa opisina ng korte. So kung 4 na araw, ladies and gentlemen, what would happen? Edi, yung dating sinasakay ng Grab, sinasakay ng Angkas, sinasakay ng Joyride, sinasakay ng Move It, sinasakay ng InDrive, sinasakay ng mga jeepney drivers natin, sinasakay ng mga taxi drivers natin. 4 na araw na lang ang biyahe nila kasi sa pang 5 araw sana nila nakikita pa sana sila ay hindi na sila kikita dahil sobrang dami, milyon-milyon na trabahante sa gobyerno ang hindi lalabas ng kanilang bahay sa 3 araw kada linggo. Ibig sabihin nababawasan din ang negosyo ng mga transport sector. Ang isa pang nakita ko dyan, nagbibigay kayo ng ayuda. AX sa mga Grab drivers, sa mga riders, sa mga Angkas drivers, sa Joyride, sa Mobit. Nagbibigay kayo sa Grab ng mga kotse sa InDrive. Nagbibigay kayo ng ayuda doon sa mga taxi drivers, sa mga bus drivers, sa jeepney drivers. Ang tanong, paano naman ang mga pribadong tao na middle class na may mga kotse? Hindi din sila makagalaw para sa kanilang pinagkikitaang trabaho o negosyo dahil mataas na rin ang gasolina. Ang mangyari, di sundin na lang natin ang suggestion ni Inday Sara, mag-carpooling, magkapitbahay ka, o pare, may kutsi ka, pumunta ka doon, sabay tayo. Hati tayo sa gasolina mo. Ang tawag dyan, carpooling. At saka panahon na ngayon, bumili ng bike. At ladies and gentlemen, dito po rin po ako makakuan. May kinausap na ako na kaibigan, nabigyan niya ako ng magdinegosyo rin ako sa bike. Magbebenta ko ng bike para naman kasi alam ko bike naman ang magiging na natin ito. Magiging saligan natin ng ating buhay ngayon. At least araw-araw napapagod ka, magiging healthy tayo. So tapusin natin itong salita ni Loren Ligarda. ASEAN neighbors. So, may I hear from the DOE what is the answer that we're scrambling now to buy emergency stocks at more than double the price than we would have paid before? Buying in an emergency, of course, costs more. Doble ang presyo. Bakit tayo hindi nag-stockpile gaya ng ating mga
ASEAN neighbors at bakit ganito ang presyo ngayon? Obviously, because we are in a crisis. Why did the DOE fail in that respect? Or at least that is in my perspective. Yan ang tanong ni Loren Legarda. Kung ang Malaysia, Vietnam, at iba pa, Singapore, Singapore, sila may refinery din sila. Sila po ay bumili ng stock ng file ng mura pa ang gasolina. Tapos tayo naman, nanghingi kayo ng pera para magbili ng maraming gasolina. Parang asiwa, sabi ni Loren Legarda, na kung kailan pa mataas ang presyo ng crudo at gasolina, saka tayo mag-stock. Ngayon, kung pagbagsak ng presyo, masasayang ang binili natin ng mahal na presyo. So, ito si Gadayet, hindi po yan gumagawa po ng kwento mga kalaban ni Sara na ganun ang sinabi daw na ban na daw carpooling. Iba po ang sinabi niya. Narinig ko mga ibang sinabi niya na kailangan carpooling, kailangan gumamit ng bisikleta. Kaya marami kasi ang kalaban si Duterte. Gumagawa ng kalukuhan na ganun, tapos ipapa-attribute nila kay Sara Duterte. Galaxy, watching from Singapore. Mabuti pa Singapore. Mababa ang presyo ng gasolina dyan. At paano po, Sir Toto, sabi ni Jenny Bumagat, may mga farmers po kami kilala at kasama dito sa lugar namin. Pinamimigay na lang ang kamatis dahil sobrang mahal ang gasolina. Binigay nga po namin ang kalahating sakong kamatis. Binili niyo kawasak. Binigay nila kasi hindi nila mabebenta kasi mahal ang transport para ibenta kamatis nila. Kakaawa naman. Ikaw, nag-harvest ka ng kamatis, ang dami. Hindi mo may benta kasi ang mahal ng transportation. Sito naman si H-Mine, 20 minutes kami sa city, ang delivery fee, ang taas 300 na sa sang store lang yon. Pag pabili pa other store, 70 pesos dagdag per store. At may bilang at bilhin, hay nako, tipid na lang, tiyaga, dilata, tuyo, itlog. Yun nga ang mangyari. Lia Dolnuan, ikaw naman Sir Toto Kasing, lahat ng bansa, global crisis, kaya wag ganyan. Lia Dolnuan, nakinig ka ba o hindi sa akin? Nasa global crisis tayo pero sa ibang bansa mura ang gasolina. Bakit? Kasi isang taon ang stock nila, pang isang taon hindi nababawasan. Yan po ang sinasabi ko na napakabubo ng iyong idol na si BBM. Dapat kung nagtambak siya ng gasolina at crudo at jet fuel pang isang taon, wala sana yan. Kahit tumaas pang presyo, hindi tayo apektado. Yan, hanggang dyan lang muna siguro ang kwentuhan natin. Si Tantan Arnaiz, kami ng mga truckers, hindi nyo binibigyan ng ayuda. Walang ayuda mga truckers? Bakit? Nagreklamo mga truckers, Si Jenny Bumagat, correct po, mababa ang turismo dito sa Lokban, Sir Doc Toto. Lahat ng maliliit na resort dito hindi na alam kung paano na ang gagawin. Si Prince Jonard Kizora, tatay mo karton. Walang kwenta tong kausap. Mga kwan ito. Mga troll. Number 1, 2 sa batas mo dito para sa comments. Ikaw din mismo ang sumisira. Tulad ng wala namang ebidensya, paano mo sabing magnanakaw? Ang mali-malita, ebidensya yun eh. Sobrang daming ebidensya tapos lumabas si Gutesa. Sinabi nag-deliver sa Aguado. Lumabas ngayon si mga Marines, lumabas si Saldico. Sapat na ebidensya na po 'yun. Nakabatan ang iyong bata si BBM. Andrea Guico watching from Singapore. So mayap abak sa kay mga kabalin ko sa buong mundo. Sino pa si
KNG Lamaran. Oh, tama ka, Sek. Si Bujak Sniper, Team Bantag. Ay, may Team Bantag pa pala, ha? Dapat pa-check up po sa pathologist kay may problem of speech. Si Jenny Bumagat, makapal ang mukha ni BBM. Ang kinakabahala pa niya daw ay kung matatapos na daw ang termino niya. Ay, naku, wala na kami pakalam. Umalis ka na kung gusto mo. Kawalang kwenta ka. Okay, si Ronnie Medina. Tama ka dyan, Doc. Ginalaw ang pundo ng PhilHealth. Dinurubo ang benta ng ginto. Grabe. Josie Cruz. Sino ang mas bobo at kawatan? Si Sara? Ay, malayo, matalino po si Sara. Pumasa ng bar exam yan. Lahat po na pumasa sa bar exam na maging abogado ay matalino. Rodelio Tolibas. Kita mo ang kabubuhan mo, wala na sino Pinoy nang magka-COVID kayo. Bakit si tatay mo digong, ay wala tong kwenta to, puro labutaw lang imo ginahimo nga tawo ka, Rodelio Tolibas. Galaxy. Oh, si Rodelio Tolibas, kamango-mango tao. Ano, pamilya Tolibas ba, mga bubo? Joy, Inamno. Alam niyo po na ang magulo, tumahimik na lang. Gusto mo mayroon ka rin. Anong ibig sabihin gusto mayroon ka rin? Hindi po ako kabatan. Roadster affected was driver cause of deficient of fuel. Lynn Malado Lunas Cupids. Jenny Bumagat, ang sabi po nila kaya hindi sila nag-stock dahil nagbabago daw. Tarantado. Noong araw na mura pag gasolina, dapat doon kayo nag-stock. Mga bubo. Jerry Diaz's, the other problem in stocking oil is the lack of sufficient storage area. Marami tayong pera, gumawa. Ay, problema ba yun? Meron po tayong hindi rason ng oil deregulation law. Kaya kumuda binigay na sa mga local players, mga negosyante. Hindi po. Ang deregulation, ang hindi sila binawaran, binibigyan sila ng kalayaan sa presyo. Pero sa pag-stock na marami, wala pong bawal sa oil deregulation law. Meron tayong corporate company na gobyerno may-ari. PNOC, Philippine National Oil Company. Pwedeng bumili yan. Pwede ring bumili ang mga power plants natin. Magkapag-store para hindi sila makialam sa mga para sa crudo, sa diesel na gagamitin sa mga sasakyan. Para ang sarili na lang nila ng mga pati call nila. Marianita, Catalunya Casing, good morning. Good morning, Jenny. Emmanuel Sabasan, paano na lang kung naging tsinador ka, masisira ang bunyog? Ay, wala na akong pakialam sa bunyog. Paano ako maging tsinador? Kwento lang ni imbento lang ni Ronald Llamas na si Llamas ay taga-China yan. Siya pa ang lumapit kay Alan Peter Cayetano para kumbinsihin si Senator Alan Peter Cayetano na kausapin si Noynoy Aquino para huwag isampa ang kaso laban sa China. So mapagkunwari lang po si Ronald Llamas. Ronald Rivas, wala, mahina na talaga ang isip mong ay wala. Mahina, napakabubo mo talaga, Rodelio Tolibas. Berge Piquero, dear glad, talino mo ha. Okay, Rodstair, Ron Ruda. Hoy, Bangang, ibalik ang malita. Berge Piquero, it's time to end. Marcos, talagang alisin na dapat yan. Nicanor Abordo, utot mo, animal ha, tumigil ka. Sino ba yung sinasabihin mo? Dani, wala na pundo Pilipinas dahil man nasa malita na. Inuwi ng malita. So, Aquar Yuso, good morning, Dr. To. Marami ako natutunan na batas sa iyong mga paliwanag. Salamat po. Pork Chappy, kung yung bagong utang sa World Bank, grabe na, matindi na. So, hanggang dyan na lang siguro tayo. Aproniano Fideles, idol, lahat ng bilhin ang taas na, hindi na kaya na BBM pigilan. Toto Bitoy, to, ara ka dito sa Davao, sa Bertin Digong, why ako dito eh. Joy Kabisky,
Si BBM kasi napalibutan ng mga sindikato ng mga oligarko. Si Bojack Sniper Team Bantang. Naubos na yung mga maleta kaya tapos sino pa? Jose Gonzales, attorney, dapat po lahat ng bakanting lupa ay tinaniman ng, oy tama, lahat ng bakanting lupa, taniman nyo muna. Kahit na wala yung may-ari, taniman nyo muna ng kamote. Mas maganda pa yan, tsaka balanghoy. O kahit isang taon tayo magkamote, kumain ng kamote, balanghoy, tsaka mga gabi. O, pati obi. Sabi nila, Commander, gusto ko nga mag-imbak ng gasolina, kaso hindi po bawal mag-imbak ng gasolina. Ayaw nga, Dok. Okay, may si Jody Lao. Huwag ka na mag-imbak na marami, baka masunog ang kapitbahay mo. Naimbag-bigat, tirador, Dr. Toto. Madami pa rin ang mga epokrito. O nga, Prince Jonard Quizora, na mula maya mo, adikado. Ano? Adik ako? Hindi po ako adik. Wala lang pala ako tulog hanggang ngayon. Dami kong ginawa. Jerry Diasis, sabi ni Ariel Oreta, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. O tama yan. Lia Tampoy, anong ginawa ni Duterte? Ay wala, ano sa loob ng kulungan. Alex Mutya, good idol. So Dodong Tirador, kapatid, Galaxy of Attorney, mas mahal pa ang gasolin dyan. O, tapos, Bojack Sniper, Team Bantag. Dito, Japan, libre na tubig for a year. Nice governance. Yan sana mga gobyerno. Nikki Quezon, ang isa pang napakagandang gobyerno sa ibang lugar, kasama na sa Japan, Dodong Tiradora, ay ganito. Sa Japan, libre po ang ospital. Di kagaya sa Pilipinas, mahal na gasolina, mahal na diesel, hindi ka pa mabubuhay dahil mamamatay ka sa presyo ng ospital. Paira Lucas, hindi mo pala alam. Huwag ka magkwento ng ganun, hindi mo pala alam. Napakamura po ng gasolina at crudo sa ibang bansa. Mag-research ka po sa Google. Huwag ka magkwento ng ganun. Hindi po fake news yung sinasabi mo. Galaxy watching from Singapore. Tiyaga sa plaza na lang. Guduyet. Tung tiyang tanga. Tanggal. Iban daw ang carpooling. Hindi po sinabi ni Sarah yan. Nag-imbento lang mga kalaban ni Sarah. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Sana may natutunan kayo. Sa inyo sarili po, magtanim kayo ng kamote. Yun lang po ang solusyon dyan. Okay, pakilike nyo na lang para kung gusto nyo ko tirahin uli, malalaman nyo kung may